Mga bagay at misyong hindi mo maiiwasan, lalo na sa katulad kong mahilig sa pagmumotor. Dayuhin natin ka-one trip ang bayan ng Dasol sa Pangasinan, rock formation, sabay sa hampas ng malalakas na alon, at maligo sa dagat kasama ang mga kaibigan. Tara, biyahe norte naman tayo. Bago ang biyahe, dapat kondisyon ang motor natin na sigulat. Change oil at nagpalinis tayo ng panggilid. Dahil malambot na rin ang center spring, nagpalit tayo ng panibago, pati slider piece at flyball. Nagpalit na rin tayo. Salamat sa kaibigan natin dahil nakamura tayo sa mga piyesa natin. Papunta pa lang sa meet up, maulan na. Dito kami nagkikita sa may Didi Malabon. Malaking tulong sa amin ang koneksyon sa Predcon Intercom. Dito kami nag-uusap at nagkukwentuhan, lalo na pag may lubak sa daan o bagay na dapat mong iwasan. At dito na kami nagpagas sa murang gasolinahan dito sa may Pampanga. Unang full tank kay gulat, 160 pesos. Konting pahinga, tapos diretso na sa biyahe. Kasama natin si James TV, Motolong at Chinitong Takbo. Mas pinili naming bumiyahe ng maaga para wala masyadong kasabayan sa kalsada. Banayad lang ang takbo at kalmado. Pag nakita mo tong naglalakihang parol sa gilid ng kalsada, ramdam mo na talaga ang simoy ng Pasko. Hanggang sa malagpasan namin ang tulay na to, sinyalis na nasa probinsya na tayo ng Tarlac. Tumigil kami saglit sa may 7-Eleven para makapagpahinga, sabay merienda, pagtawid gutom sa kalsada. At nagsuot na rin kami ng reflectorized vest dahil kagaya sa La Union, may ordinansa na rin ang Pangasinan. From 6 PM ng gabi hanggang 6 AM ng umaga, dapat may suot kang reflectorized vest. At dito na kami naabutan ng umaga sa malawak na palayan, tanaw ang bundok ng kalikasan. Isa to sa mga nagpapatagal sa bawat biyahe, lumanghap ng sariwang hangin, sabay titig sa magandang tanawin. Solidong tunog na Namban Power 5 natin, kahit hindi tayo nakarimap, okay pa din sa takbuhan. Hanggang sa madaanan namin ang simbahan ng Aguilar, padiretsong mga tarim. Sa sobrang street ng daan, susubukan nyo ang lakas ng mga motor nyo dito. Yung Duro tires na gamit natin, subok na sa malayo ang biyahe. Made in Thailand to ka-one trip, gamit lagi sa mga long ride natin. Tamang kulitan sa biyahe, tanggal antok at ini-enjoy bawat piga na minsan lang natin nagagawa. 200 pesos pangalawang gas natin hanggang sa marating namin ang Alaminos Pangasinan. Dito nyo lang makikita ang famous 100 Island. Direct na ang araw nang dumating kami sa arko ng Dasol. Salamat sa taas dahil binigyan kami ng magandang panahon. Pangunahing kabuhayan ng mga taga Dasol, Pangasinan ang paggawa ng asin. Kaya tinawag itong hometown of quality salt at ang kanilang magandang mga tourist spot. Pag pumunta kayo dito, may babayaran kayong 30 pesos para sa environmental fee. At ito ang makikita ninyong tanawin. Papasok sa destinasyong pupuntahan namin. Parang hills na bulubundukin, puro kulay berde, tapos dagat pagdating sa baba. First time namin dito ka-one trip kaya susulitin natin hanggang sa marating namin ang entrada ng resort. Puro halaman sa gilid ng kalsada at lawis-wis na simoy ng hangin na kay sarap na humingang malalim. Dito pala kami mag-overnight sa Osmeña Point Beach Resort. Maraming room, may basketball court, malawak kaya hindi crowded. Pet friendly rin at may free wifi sila. Tabing dagat ang kinuha naming room. Dagat na may puting buhangin sa baybayin. Ito yung nakuha naming Cobo House. Good 14 packs pero apat lang kami. 3-5. So K2. Beach front siya. May kasama na siyang ito. Dalawang lamesa. Maraming upuan. Tapos may hamok pa sa harap. Dala kayong hamok din. Pwede pa magkabit na no. Tapos pwede rin dito. Beach front na siya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Meron ng rock formation doon. So 3-5 lang yan. Itong Cobo House na to. Kung gusto ng aircon, nasa 4K. Ayan. At dahil gutom na kami lahat, nagpaloto na lang kami bago magpahinga. Pahinga na dapat maibigay sa sarili mo. Dahil deserve mong magpahinga ka-one trip. Yung wrist power suspension natin, napalaban agad sa long ride. Kaya satisfied agad ako sa performance. Malubak man o pangduluhan. Kaya alas 3 na ng hapon, so lunch pa namin to. So pag nagpaloto na kami dito para less hassle na, kain ng diretso. Di ba? Ayan o. Tapos namaya, punta kayo doon o. Sarap kumain dito kapag ganitong view, kain ka lang. Kadalasan ang ibig sabihin ng pahinga ay salitang pagtabi sa mga bagay na kailangang magawa at pag-focus sa mga bagay na mas mahalaga. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad at pumunta sa mga bato-bato para makita na din ang buong dalampasigan. Palagi nating alagaan ang dagat o kapaligiran dahil may nakita kaming iilan na basura na siguro iniiwan lang ng mga dayo, lokal o turista. Kahit minsan yung sarili mo, mabigyan mo ng halaga. Tamang tampisaw lang sa dagat, takbuhan, kwentuhan, kahit papano, maibsan ang ingay sa mundong ginagalawan. Kahit madapa tayo sa buhay, kagaya nito, babangon tayo. Pinaumagahan, plano namin tumawid sana sa isla ng Culebra. Dahil malakas ang alon, bunsod ng habagat ay hindi na kami tumuloy para sa kaligtasan na rin ng lahat at babalik tayo soon pagkalmado na ang mga alon. Kaya tamang usapan na lang sa mga plano sa buhay, mamuhay ng payapa at walang galit sa kapwa. Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na may magandang rock formation dito sa Dasol na malapit lang. Kaya agad namin tong pinuntahan para lang kaming mga lokal at sa gitna ng kalsada may mga kambing kaming nadaanan. At ito yung dulo ng aming napuntahan.
sa kabila. Okay, nasa Okay. dead end kami. Explore lang ng explore. Explore Kasi lang, explore. alam nyo, sa biyahe ng buhay, hindi naman natin alam kung ano yung nasa dulo nung binabiyahe natin. Kailangan pa rin natin i-try Para Kasi malaman kung hindi mo itatry, parang hindi mo malalaman kung hanggang saan eh. Ayun, Pag yun, nag-fail yung daan na yun, kailangan mo lang pumili ng panibagong daan, bro. Ganun kasimple. Kaya ang gagawin natin ngayon, babalik tayo sa pinanggalingan natin. Doon tayo sa kabilang kalsada. Let's go! Let's go! Kaya bumalik kami agad at humanap ng ibang ruta. Ito talaga ang tunay na adventure na di mo alam kung anong meron sa dulo, basta positibo ka lang. Ang paglalakbay sa buhay ay parang kalsada, minsan sarado o di kaya puro paliko. Makakarating ka din sa dulo ng tagumpay na gusto mo. Nagtanong na din kami sa mga lokal dito kung saan yung rock formation na pinupuntahan dito sa Dasol. Ano meron sa dulo dito? Meron pa sandal, parating nyo yung gulong, kaliwa kayong ganon. Hanggang sa makita namin ang hinahanap naming rock formation na makikita mo lang sa tabing kalsada. Malalaking alon na humahampas sa mga bato. Ang gandang panoorin at pagmasdan. Ganito yung mga lugar na ang sarap puntahan. Hindi yung sa picture mo lang nakikita, napapanood mo lang sa mga palabas. Ito yung masarap puntahan, bro. Meron pa kami isang nakitang spot. Ayun. At may isa pa kami nakitang spot ng rock formation na mas maganda at grabe yung hampas ng malalaking alon. Talagang mababasa ka sa taas ng talsik ng alon. Yung mga bato niya parang coral sa dagat na natuyo kaya matulis. Para kang nasa malayong isla pag nakita mo ito. Tamang nod lang sa malakas na hampas ng alon na ganun ka din dapat katulad ng bato. Kahit hinahampas ng maraming problema sa buhay, hindi ka basta matitibag. Grabe, sulit oh. So kung pupunta kayo ng Dasol, hindi nyo puntahan to. Never nyo itong ma-miss. Kasi sobrang sulit dito, yan oh. Yan oh. Sulit yung ano dito. So, sabi nila, ito na daw yung West Philippine Sea. Kaya puntahan nyo to dito sa Dasol. Sabi ng nakausap naming lokal, mas kalmado ang alon at mas magandang rock formation ang makikita tuwing tag-init o maganda ang panahon. Yung ibang mga lokal namimingwit na lang dahil sa malakas na alon. Sulit na biyahe ka one trip at sulit na pahinga at masayang alaala. Huling pagas natin 200 pesos hanggang makauwi. Syempre nakakunik kami lagi sa Predcon Intercom. Pantusawang kwentuhan, kumain saglit sa gilid at nagpaalam na rin tayo sa mga kaibigan natin. Salamat sa panonood ka one trip hanggang sa susunod na biyahe natin. Ano ka one trip? Sama ka sa biyahe ko?